Paano naging pera ang tithe? Pwede po bang magbigay ng talata? Kung walang talata, assume yan. Tama po ba? Mali. Mali ka, Nards Dizon. Kasi may talata. Sana hindi mo na lang dinugtungan, nagtanong ka na lang ng talata para hindi ka masaktan. Nasagot natin. Ano? Ito po yung malihong mga palusot na ginagawa. Ang buong akala nila, lahat po ng tithes ay puro bagay. Tandaan po ninyo, bago ko sagutin, may talata po talaga. Bago natin sagutin, una, ang rason kung bakit kailangan ng ikapo ay para may pagkain sa mga naglilingkod sa templo. Sa panahon po ng Israel, wala namang mga opisina katulad ngayon. Wala naman doong engineer, doctor, teacher, construction workers. So, ang kinikita ngayon ay pera. Ang batas po kasi ng Panginoon ay, ang ikapo ay ikasampung bahagi ng income. Naturalmente, kung sa bukid ka, yung harvest, yung ani, kung nag-aalaga ng hayop, yun din. Pero, meron pong ginagawa silang paraan para maging pera, lalo na pag malayo. Basahin nga natin itong Deuteronomio 14:25. Sabi po dyan, Deuteronomio 14:25, ay iyong ngang sasalapiin at iyong itatali ang salapi sa iyong kamay at pararoon ka sa dakong pipiliin ng Panginoon. So, kung ating titingnan po dyan, mga kapatid, sa talatang 22, yung sinasalapi nila, sabi sa verse 22, iyong ang pagsasangguni sa sangpuing bahagi ang lahat ng bunga ng iyong binhi na nanggaling sa taon-taon sa iyong bukid. So, ikasampung bahagi po ito. Gagawin po nila itong pera kasi nga malayo yung kanilang pagdadalhan. Tingnan nga natin yung ang salita ng Diyos, yung Tagalog Contemporary Bible. Yung, ayan, doon sa 25. Yan, ipagpalit ninyo ang ikasampung bahagi ninyo sa pilak at dalhin ninyo ito roon sa lugar na pinili ng Panginoon. Pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Ayan. So, meron pera, brother Nards Dizon, Ikaw yung assuming. Tingnan po ninyo yung The Living Bible. Doon sa The Living Bible, dyan din, sa 14:25. May money talaga dyan Ayan, Then, you may sell the tithe portion of your crops and herds and take the money to the Lord's sanctuary. Meron. Hindi assuming. Alam mo, wala. Brother Gomer. Yun na nga, Brother Johnson. Kasi nga, ang sabi niya, ano ba yung tanong niya? Ito, pakita ko lang. Kasi may paganyan-ganyan kasi. Huwag na kasi, baitan nyo na lang. Ang daming magagandang mabait na tanong Huwag nyo na kasi samahan ng, kung hindi, assume lang yan. Tayo Ayan, assume lang daw. Kapatid, siguro, ang mas maganda ay basahin mo na hindi pwedeng ikapo ang pera. Yeah, tama. Di ho ba? Ewan ko kasi bakit. Ayoko, Brother Gomer. Sabi mo kasi, paano naging pera ang tithe? Problematic Problema mo, paano naging pera ang tithe? Siguro, ang iniisip mong pera, yung pera natin ngayon. Ang hindi mo naisip, kapatid, ay nung panahon nila Abraham, may pera na May pilak nga tawag May ginto at pilak nga doon sa handog Tingnan po ninyo papakita ko po sa inyo doon sasample lang kita, kapatid. Sa verse chapter 42 ng Genesis. Tingnan mo papakita ko sa iyo. May pera na noon Genesis 42, basahin mo natin yung 1 at 2. Sa English na para maganda. Para diretso na, Brother Erwin. Genesis 42, 1 verse 2. Sabi diyan, when Jacob heard that there was grain available in Egypt, he said to his son, why are you standing around looking at one another? Sa verse 2, I've heard that there is a grain available in Egypt. Go down and buy. Tama, bibili sila. Go down and buy some for us before we all starve to death. So may pera sila, may pambili. Hindi ba, Brother Johnson? Naman. Ngayon, tingnan natin yung verse 25. Diyan din, sa verse 42. Joseph then ordered the servant to fill the men's sacks with grain, but also gave secret instruction to put its brother payment. Doon nga basahin mo nga doon sa King James yan. Sa King James Version. Tignan mo Then Joseph commanded to fill their sacks with corn and to restore every man's money. May pera. May pera noon, kapatid. Ang iniisip mo lang kasi, ang pera siguro ngayon lang. Ay doon, mayroong money
into his sack. Ibinilik nga ni Jose yung pera nila eh. And to give them provision for the way, and thus did unto them. Pagdating sa verse 28, o tingnan mo sa 28, and he said unto his brethren, my money is restored. O kita mo, ibinalik yung pera. So may pera po sila noon, kapatid. Okay? Kaya nga yung sinasabi mo na hindi pwedeng pera ikapo, ay malabo ka dyan. Kasi dapat mabasa mo na hindi pwedeng ikapo ang pera. Ay may pera sila noon. Meron. Okay. So kung may pera sila noon, ang tanong, pwede bang mag-ikapo ng pera? Naman. O di ba? Kasi may pera sila eh. Mayroong pera. Hindi nga lang katulad ng pera natin. Ngayon, nung nagbigay si Abraham ng ikapo, ano bang ibinigay niyang ikapo? Tingnan niya natin yung 14:20. Ano sabi niya? Diyan sa Genesis pa rin. Genesis 14:20. Sabi doon, and blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand, and he gave him tithes of all. Ay sinamsaman niya yung kanyang ginira, Brother Johnson, kasama ang ginto, kasama pilak. Alam nga naman, puro hayop yung dala niya. Ay ito kapatid, ibinigay ni Abraham, nagbigay siya ng tithes sa lahat. Basahin natin sa Tagalog. Sabi diyan, at purihin ng kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam. Ay kasama po sa samsam niya yung mga ginto, mga silver. Paano mo sasabihin hindi pwedeng ikapo ang pera? Ay talagang sasablay yan. Isa pa, Brother Johnson. Matagal ng sablayan eh. Hindi ho ba ang mga Israelite nag-aalaga din ng kabayo? Oo nga. Nag-aalaga din sila ng kamelyo? Tama. Tanong ko sa iyo kapatid, kung talagang ikaw ay aware sa ikapo, tanong ko sa iyo, pwede bang ikapo ang kabayo o ang kamelyo? Hindi naman kakainin na. Sige nga. Yan yung mga bagay na hindi nila. Iniikapuan ba nila yon? Brother Gomer, yan yung mga bagay na hindi nila naisip kasi katututol. Ayan ang sinasabi ko po sa inyo eh. Nag-aalaga po sila kabayo, kamelyo, marami mga hayop na inaalagaan ng mga Israelita na hindi po yan malinis at hindi kinakain. Eh tanong ko po sa inyo, talagang aware po kayo. Halimbawa, nag-alaga ng kabayo, magkakaroon ng ikapo yan. Ang tanong, anong ikapo niyan? Kabayo? Yan, ang assignment nyo yan, mga kapatid. Ano, Brother Johnson, pa-assignment natin? Oo. O yan muna. Assignment nyo. Pwede bang ikapo yung mga maruruming hayop, halimbawa? Isa pang assignment nila, saan nyo nabasa na hindi pwedeng pera ang ikapo noon? Ayun nga. Kaya nga sinampulan natin, si Abraham nagbigay ng ikapo sa lahat. Tapos, ang isa pa, ang sabi pa ni, tamo ha, ito po yung pangako may pangako si Jacob. Tingnan po natin yung pangako ni Jacob. Sa Genesis 28:22. Sabi dito, sa Genesis 20:22, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Ay paano pag binigyan si Jacob ng ginto at pilak? Tama. Ayun yung pera nila noon. Hindi siya magbibigay ng ikapo dahil yun ay ginto at pilak. Mali. Sana kung may nakalagay, bawal. Kaya nga, wala pong mababasa sa Biblia na bawal na ikapo ang pera. Yan po yung dapat ninyong maintindihan. Problema. Okay? Wala pong ganon. Kaya nga, wag nyo na pong ipang-atake. Kasi kung ganon din ang mangyayari, i-apply nyo rin yan. Saan mo naman mababasa na ang handog pera? Pero sa handog, pera din. Ay, binasa ko na din eh. Ayun lang nga, pag ikapo, ayaw nila. Pero pag handog, gusto nila pera. Ay, saan naman sa Biblia? Ay, di ba binasa ko na kanina yung Exodus 35:5? Ayun na nga. Yung handog ay ginto, pilak, tanso. So pwede. Kaya ang problema nyo lang siguro hinahanap nyo yung salitang pera. Hindi kasi Brother Gomer, kasalanan talaga nung nagturo sa kanila ito eh. Parang tiyak na tiyak sila na wala. Kaya tuloy paniwala sila, wala ngang talata. Iwanan nyo na po yung ganoong turo kasi mabubuking ngayon eh. Ang maganda hindi po totoo na hindi pwedeng mag-ikapo ng pera. Kasi example nga natin si Abraham eh. Kaya nga ang tawag natin kay Abraham, father of faith. At least napatunayan natin na hindi tayo ang assuming.
Oo, mga kapatid. So, ayan po. Ulitin na natin ang mas maganda, mas gusto po naming tanong, yung walang harong pang-ano. Kung halimbawa yung hayop na inalagaan ay karumal-dumal, ano ang iniika po nila? Alam nga namang hindi mag-ika po. Sige nga, yan nga, ako nga ang magtatanong. O kung nandiyan ka, sige, anong iniika po kapag karumal-dumal na hayop? Ayun. Kasi, Diba? Ewan ko, kung siguro sa susunod na araw, sagutin natin yan. Kumbaga surprise kasi yan, Brother Johnson Oo nga. Gusto kong i-surprise talaga yan sa mga nagtatanong, di ba pwedeng ikapo pera? Ako po, ay talagang mali. Pwedeng-pwede pong ikapo ang pera tinatanggap ng Diyos. Actually, sabi ko nga, doon sa mga karumal-dumal na hayop, pera ang iniikapo. Binibigyan ko na po kayo ng clue. Okay.